Alright guys, good morning. Second day ng ating travel vlog dito sa Baguio City. Ayan, makikita natin na napakaliwanag at aliwalas ng panahon, hindi katulad kahapon na napaka-fog. Ayan guys, itinerarying natin ngayon ay pumunta sa isang lugar. Ayan, ito na nga yung lugar na to. Ang lugar na to ay tinatawag nilang strawberry farm dito sa Benguet. Kaya lang nga guys, sa pagpunta namin ngayon, kalungkutan guys dahil walang bunga mga strawberry ngayon. Hindi season nila. Kaya ayan, nagpa-picture na lang yung PFD Kids. Ayan, in-enjoy na lang namin yung maganda at natural na view dito sa Benguet Strawberry Farm. Pero guys, may nabili naman kami dyang mga produkto na mga strawberry like strawberry ice cream, strawberry jam at iba't iba pang produkto gawa ng strawberry. Ayan guys, kahit mainit ang panahon, napakalamig ng simoy ng hangin guys. Kaya naman itong PFD Kids ay naka long sleeve talaga dahil hindi malamig siya guys. Ayan, syempre yan si Mrs. PFD, kailangan mahaba ang exposure niyan. Nyari tayo dyan guys kung hindi natin nabigyan ng exposure yan, baka kakalbuhin ako niyan guys. Kaya guys, comment na kayo kung maganda ba si Mrs. PFD. Yan guys, maawa kayo sa akin, mag-comment kayo na maganda si Mrs. PFD. At syempre guys, lumipat na kami dito. Ito ang ganda ng man-made castles dito. Ang tawag nga guys ng man-made castle na to ay Igorot Stone Kingdom. Ayan guys, ang ganda dito guys. Ang daming mga activities na ginagawa, tulad niyan yung kanilang traditional dance ng Igorot. So ayan guys, maraming mga mapupuntahan, pwedeng umakyat sa Stone Castle na yan, yung view niya. At syempre yan guys, yung sa mataas, yan pwedeng umakyat dyan. At syempre ang daming tao guys. Ayan guys, isa nga to sa na-enjoy kong lugar na pinuntahan namin dito sa Baguio. Syempre ang daming activities at ang ganda ng view guys. Kaya guys, dito yung Igorot dance nila ay pakinggan natin kung paano ba nila sinasayaw at paano nila ginagawa yung traditional na Igorot dance nila. Syempre napakaganda at syempre napaka unique nito guys. Ayan guys, 'di ba? Napaka-unique at napaka-ganda talaga ng traditional dance ng Igorot, 'di ba guys? Ayan, syempre dito 'yan makikita sa Igorot Stone Kingdom. And guys, yan pwedeng lumakad-lakad diyan, umakyat-akyat. At kami nga guys dito, kahit napakainit ay hindi namin inda yung init. Kasi yung simoy naman ng hangin dito guys ay malamig. Pero ayan guys, yan, nagpa-picture kami sa aso na yan. Syempre, celebrity yan guys dito sa Igorot Stone Kingdom. At syempre, hindi kami nagpapahuli guys, yung PFD family. Ayan. Ayan guys, dito naman tayo sa isang highlight dito. Ang pinaka maganda at pinaka na-enjoy ako guys. Dito sa picture tayo dito. Ayan, yan yung mannequin. Tapos ilalagay yung ulo natin. Tapos ayan, para naging Igorot na rin tayo, costume. Ayan guys, so sa atin guys na nagsusumikap sa buhay, sa pinapagpagura natin, habang bata pa tayo guys ay maglaan tayo ng ating time para sa family, sa travel, at the same time sa ating well-being, di ba? Kaya naman, i-enjoy natin yung buhay, hindi lang puro trabaho ng trabaho, hindi puro stress lang, mga problema, mga pinagdadaanan natin. So yan guys ay normal lang sa isang tao, lahat tayo ay may pinagdadaanan. Pero guys, nasa atin na yun kung paano natin i-handle, paano natin paglabanan at paano natin mapagtagumpayan. Kaya nga guys, sabi sa Proverbs, I trust the Lord your God with all our heart, di ba guys? So dito sinasabi na magtiwala lang tayo sa Panginoon kung ano man yung ating pinagdadaanan, kung ano man ating mga problema. Pagtiwala lang natin kasi si Lord guys,
kapag binigyan niya tayo ng pinagdadaanan ng mga problema, ay alam niya na kaya natin itong malagpasan. So itong mga problema na to guys, ito dapat ang magpalakas sa atin, ito dapat ang magpatibay sa atin. Kaya guys, kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Kaya ayan guys, dito muna nagtatapos ang ating day 2. Bye bye! Ayan guys, day 3 ng ating travel vlog dito sa Baguio City. Ayan guys, ang ganda talaga ng panahon ngayon. At syempre, ayan guys, yung nadaanan namin yung colorful na barangay. Ayan mga bahay dyan guys, ang kukulay guys. At syempre, ito ang unang stop natin ngayon, Baguio Botanical Garden. Ayan guys, yung mga bata ay nag-enjoy talaga. Ang ganda ng view. At syempre ang ganda ng ambience dito sa Baguio Botanical Garden. Ayan guys, yan yung PFD kids ay nag-enjoy talaga. At syempre kami rin guys, sobrang enjoy, sobrang ganda ng flowers, ng kanilang landscape guys. At syempre yung mga tanawin, yung kanilang park, yan guys, ang ganda guys. And guys, dito nga na-realize namin guys na ang dami palang mga magagandang lugar, mga magagandang tanawin, lalo na dito sa Pilipinas na hindi pa namin napupuntahan. Kaya syempre, yan naman na ang aming travel goals at family goals ngayong taon. Yan, saan pa kung bakit tayo nagsusumikap sa buhay guys kung hindi naman natin may enjoy yung mga pinaghihirapan natin. Syempre guys, habang bata pa tayo, habang kaya pa natin umakyat-akyat sa mga view na yan, habang wala pa tayong rayuma, ay mag-enjoy na tayo guys, i-enjoy na natin yung buhay. Syempre, mayroon niyang formula. Sa hindi pala nakakaalam guys, kami ay Sun Life Financial Advisor at yung asawa ko ay unit manager na dyan sa Sun Life Puerto Princesa. Kaya sa mga gustong kumuha ng insurance dyan, baka naman kumuha na kayo. Ayan guys, so kami lumilibot-libot talaga kami sa buong Palawan para magkaroon at magkandak ng financial literacy. Kaya ang tinuturo namin na formula na sinasabi ko nga kanina ay syempre 50% ng ating income ay mapupunta guys doon sa ating expenses. So ilan yung matitira? 50%, diba, ng income pa natin. So yung another 20% guys, 20% ay mapupunta sa ating mga investment. So kailangan 20% mapupunta sa investment at 10% ay mapupunta sa ating tithes and offering. So ang natitirang 20%, yun na yun guys, yung ating papangluho, yung ating ipapambili ng ating mga gusto, mga damit, mga personal belongings. At the same time guys, yung 20% doon tayo kumukuha para sa ating mga travel. Ayan, yan yung formula niyan guys. 50% sa expenses, 20% sa investment, 10% sa tithes, at yung 20% guys, yun na yung pang-travel natin. So yan yung formula na ginagamit namin para naman ay maging maayos ang aming finances. Ayan dyan guys, lumipat na kami ng ibang lugar. Ayan guys, ang ganda ng view dyan. Dyan ay parang view deck nila. Ang ganda kasi dyan makikita natin yung mga tanawin yan sa tuktok ng bundok na yan guys. Ayan, syempre guys, yan yung tinuturo nga namin sa financial literacy na kailangan marunong tayo humawak ng ating finances. Isa yan sa pinaka-importante guys, yung financial literacy. Kailangan alam natin kung paano gastusin, kung paano i-budget yung ating kapirahan. Syempre, kasi kahit gaano ka lakas kang kumita, kung gaano ka laki ng sweldo mo, pero hindi ka naman marunong maghawak, mag-handle ng pera mo guys, wala ring mangyayari. Diba? Sa kasabihan nga, is it not how much you earn, but how much you save and invest. So ayan guys, dapat yan yung lagi nating tandaan. Hindi sa laki ng kinikita yan, hindi sa laki ng sweldo yan, kundi kung paano natin ginagamit, ini-invest ang ating pera. Kaya guys, importante na may mga investment tayo, real estate, business, money making machines natin na tinatawag. At the same time, insurance guys. Importante yung may health insurance tayo, mayroon tayong life insurance, mayroon tayong educational, mayroon tayong mga insurances na pagdating ng araw guys, mapapakinabangan natin ito. Kasi ngayon, hindi pa natin nakapapakinabangan yung insurance, pero pagdating ng araw ay magkakaroon tayo ng peace of mind. Kaya importante talaga guys na mayroon tayong mga insurance. So kami, as a financial advisor, yung asawa ko may 10 life insurance na siya. Ako naman ay mayroon ding 5 life insurance, mayroon kaming health insurance, mayroon kang investment with syempre sa number 1 life insurance company, Sun Life guys. So yan, napaka-stable na company ng Sun Life guys. 130 years na siya in the Philippines. At syempre siya yung una at currently number 1 insurance company.
So ayan guys, matatapos na ang aking vlog ngayong araw na to. Kaya naman yan guys, i-enjoy natin no, yung family time natin. At the same time yung memories guys na hindi sayang, okay? Hindi sayang yung mga memories na ating nabubuo sa ating family, no, na paglaki ng mga anak natin, yung mga pagtanda natin, mababalikan natin yung itong mga panahon kung saan tayo ay nag-vacation, saan tayo namamasyal. Syempre guys, darating din yung araw na tatanda rin tayo at yung mga anak natin ay sila naman ang magti-treat, sila naman magta-travel ng mga anak nila. Kaya yan guys, mabuting mayroon tayong ganito mga activities sa family natin, kahit simple lang guys. Hindi naman kailangan maging magarbo at hindi naman kailangan maging magastos para lang mapasaya natin ang ating pamilya. So hanggang dito na lang guys, maraming salamat, bye bye. Sa lahat pala guys na hindi pa nakaka-like and follow na ating page, baka naman. And guys, maraming salamat sa inyong panunood. To God be all the glory.